Eksaktong isang buwan ang nakalipas mula nang magdesisyon akong tumigil sa pag-inom ng diet soda. Ginawa ko yon dahil seryoso akong na-addict sa inuming ito. Addict ako sa Diet Coke at mahal ko ang asukal. Dahil dito, nagkaroon ako ng maraming problema na tinalakay ko sa nakaraang video. Sa video na ito, ikukwento ko ang naging karanasan ko sa 30 araw na challenge na walang diet soda at kung nagawa ko ito. Pero siguraduhin mong panoorin mo hanggang dulo dahil sa ikalawang bahagi ng video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang mga natutunan ko tungkol sa aking katawan at kung ano ang gagawin ko pagkatapos nito. Unang araw pa lang ng 2 linggong bakasyon namin sa magandang hotel sa Brazil, hindi pa rin ako nakakainom ng Diet Coke. Hulaan mo kung ano agad ang nakita ko pagbukas ko ng ref sa hotel para ilagay ang insulin ko. Siyempre, Diet Coke, pero hindi ko kinuha. Nakapasa ulit ako sa isang test kanina umaga habang nasa biyahe papunta rito. Huminto rin kami sa gasolinahan. At grabe, sana nakakapres kong uminom ng malamig na Diet Coke doon, pero hindi ko binili. Nanatili ako sa kotse, kasama ang tubig na dinala ko na dati pa. Aminin ko, matagal ko nang gustong uminom ng Coke. Miss ko na, pero alam kong kaya kong lampasan ito. Araw 2, nasa pool kami ngayon. Nasa likod ko ang pool area. Maganda dito. Alam mo na, yung pool area. Masarap ang tanghalian sa restaurant at maganda ang lugar. Hindi na kami makakahiling pa ng mas magandang bakasyon, pero parang may kulang pa rin. Oh, alam mo ba, gusto ko talagang uminom ng Diet Coke. Malakas talaga ang tukso sa akin buong araw, pero hindi ko pa rin ito in order, kaya ayun. Alam mo ba kung anong iniinom ko nung tanghalian? Sparkling water ang kinuha ko. Malamig siya at okay naman, pero hindi ganun ka-satisfy ng diet soda para sa akin, lalo na sa pool. Kumuha ko ng beer para sa sarili ko. Alam kong sasabihin mong mas masama ang alak kaysa diet soda. Sang-ayon ako, pero sa akin, parang nilalabanan ko ang addiction ko sa diet soda at gusto ko na itong itigil, kaya okay lang sa akin uminom ng alak. Hindi ako addict sa face na to. Wala rin sa akin kung uminom ako ng beer. Ayokong gawing normal ito, pero ngayong araw, ginawa ko lang itong exception. Mga pare, nalaman ko na may aromatized na tubig silang inaalok tuwing almusal sa hotel. Magandang alternatibo rin ito. Talagang masarap ang lasa nito. Mukhang nilagyan nila ito ng pinya, orange, lemon at herbs. Pero pwede ka rin magdagdag ng kahit anong prutas. Walang dagdag na asukal o pampatamis at hindi ko rin napansin na tumaas ang blood sugar ko. Kung diabetic ka tulad ko, pwedeng alternatibo ito sa diet soda para sa'yo. Isa pang alternatibo sa diet soda na nirekomenda sa comments ay unsweetened iced tea o iced tea na stevia ang pampatamis. Mukhang maganda rin ang mga option na ito. Hindi ko lang gusto ang tsaa kaya hindi ko sila sinubukan. Gumawa kami ng asawa ko ng malamig na ginger tea na may lemon. Sobrang presko at satisfying. 15 araw. Nasa malaking grocery ako at gustong-gusto kong bumili ng Diet Coke. Nandito lang siya, hindi naman ako nauuhaw, pero nakasanayan ko lang talagang kumuha ng ilang lata o ilang bote ng soft drink tuwing namimili ng grocery. Masama talagang bisyo. Halos 2 linggo kami sa hotel at bihira akong makakita ng soft drinks doon. Kahit kaunti lang ang umorder sa restaurant, napansin kong maraming soft drinks sa paligid at parang gusto kong kumuha ng kahit 6 na piraso. Isa na namang hamon sa totoong buhay. Habang lumalayo ako, napigil ko ngayon. Pero pakiramdam ko pagbalik ko mula sa hotel o bakasyon, may iba pang hamon. Sana kayanin ko hanggang araw na 30. Hey guys, araw na ng 18 at di ko pa natitikman ng diet soda. Umalis kami sa hotel at bumibisita sa pamilya ng asawa ko sa maliit na bayan sa hilaga ng Brazil. Wala masyadong magawa dito pero proud ako sa sarili ko. 18 araw na akong walang diet soda. Dati, highlight ko dito ang diet soda pero ngayon, di ko na siya naisip. 12 araw na lang, tingnan natin kung kaya kong umabot hanggang araw na 30. Sa tingin ko, kakayanin ko. Araw na ng 30 at nagawa ko. Hindi ako bumili, hindi ako umorder. Nagawa ko talaga. At may ilang bagay ako natutunan na gusto kong ibahagi sa inyo. Malaki ang naging epekto nito sa mga cravings ko. Mas konti na ang hinahanap kong matamis at mas konti na rin ang pagkain sa pangkalahatan. Sinubukan kong sundan ang low carb diet dahil gaya ng alam ng karamihan sa inyo, ako ay diabetic at mas madali para sa akin na mapanatili sa tamang antas ang blood sugar ko kapag low carb ang kinakain ko. Kahit low carb na ang kinakain ko bago ang hamon, malakas pa rin cravings ko noon. Kaya kumakain pa rin ako ng ice cream at gummy bears. Yung mga ganung bagay talaga, nagpapataas ng blood sugar ko. Hindi ko ito ipinagmamalaki, pero kailangan ko para mawala cravings ko sa matatamis.
Nang itinigil ko ang diet soda, halos nawala na rin ang craving ko sa matamis. Natutunan ko rin na ang pagtigil sa diet soda ay hindi gaano nakaapekto sa blood sugar ko. Bago ang 30 araw na hamon, iniinom ko ang diet soda dahil gusto ko ito at hindi ito nagpapataas ng blood sugar ko. Sa nakalipas na 30 araw siyam naput, 5% ng oras ay sparkling o aromatized water lang ang iniinom ko at hindi ito nagpapataas ng blood sugar. Uminom ako ng ilang beer at orange juice. Pero nagdagdag ako ng insulin kaya napanatili ko ang blood sugar ko sa ideal range. Walang malaking problema kapag tumigil ka sa pag-inom ng diet soda. Meron pa rin mga alternatibo at kahit uminom ka ng may carbohydrates, kaya mo pa rin kontrolin. Kaya mong pamahalaan ang blood sugar mo kung umaasa ka sa insulin tulad ko. Ang pangatlong napansin ko ay hindi ako madalas nagkaroon ng sakit ng ulo nitong nakaraang 30 araw. Sanay na akong makaranas ng matinding sakit ng ulo 1 o 2 beses kada linggo. Kaya kailangan kong uminom ng ibuprofen. At nakakaranas din ako ng migraine. Nangyayari ito sa akin mga 1 beses sa 1 buwan. Para sa mga totoong may migraine, alam nyo na hindi ito biro. Sa 30 araw na hamon na walang diet soda, minsan lang ako nagkakaunting sakit ng ulo. Maaring nagkataon lang ito at walang ebidensya na diet soda ang sanhi ng sakit ng ulo o migraine ko. Kung totoo yon, mas mahihikayat akong tigilan ng pang-inom ng diet soda. Isa pang bagay na natutunan ko na talagang ikinagulat ko ay hindi ako nakaramdam ng pagod kahit kaunti. Kahit na binawasan ko ang lahat ng caffeine na nasa Pepsi Max, Coke Zero, Diet Coke at iba pang mga soda na may caffeine, sapat pa rin ang energy ko. Pakiramdam ko mas energized pa ako ngayon kaysa nung umiinom ako ng mga inuming may caffeine. Ngayon, isa sa hindi ko nagustuhan sa hindi pag-inom ng diet soda ay sobrang boring ng karamihan sa ibang inumin. Medyo nababagot ako at may kulang talaga, lalo na nung simula ng 30 araw na hamon. Pero, ang unang natutunan ko ay kaya ko pala, may disiplina ako, hindi ako adek at kaya ko gawin ito. Kaya mo rin ito, ang sarap sa pakiramdam. Pero ngayon, nagtatanong ako kung ano ang susunod. Ipagpapatuloy ko ba ito o babalik sa dating pag-inom ng ilang lata araw-araw? Sa nakalipas na 30 araw, may mga prioridad akong isinantabi. Nag-focus ako sa hindi pag-inom ng diet soda, pero napabayaan ko ang pagiging mabuting asawa, pag-iwas sa alak, pag-ehersisyo, at pagkain ng masustansya. At ang mga ito ay kasing halaga o mas mahalaga pa kaysa sa hindi pag-inom ng diet soda. Naisip ko na mas madali kung isa-isa kong haharapin ito. Ngayong alam ko nang kaya kong tigilan ang diet soda, makakapag-focus na ako sa isa pang prioridad. Kaya ipagpatuloy ko lang ito at haharapin ang panibagong hamon. Hindi na ako iinom pa nito. Mga kaibigan, kung nagustuhan niyo ang video, panurin niyo rin ang nasa screen kung saan ibinahagi ko kung bakit ko tinanggap ang hamon. Gagawa rin ako ng video tungkol sa 5 alternatibo sa diet soda. Kapag tapos na, pwede niyo na rin panurin dito. Salamat at kita-kits!